Okay, kamusta pong muli sa inyong lahat at welcome back to my YouTube channel, Rico Tutorial Vlog. For today's video, share ko lang po sa inyo ang aking ginagawa every Friday dito po sa aking trabaho. Ngunit syempre bago po tayo dumako sa magiging topic po natin sa video po na ito for today's, ay huwag po muna natin kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan po yung aking YouTube channel. At syempre, pakihit din po ng bell all para updated po kayo sa mga upcoming video ko pa po na i-upload. At syempre, kung interesado na po kayong malaman kung ano po yung ginagawa ko every Friday sa akin pong trabaho, ay wag na po nating patagalin pa ang intro na ito. Let's go! Okay, sa video nga po na ito, ang ibabahagi ko po sa inyo ay kung ano nga po yung ginagawa kong trabaho kapag pumapasok po ako ng Friday. Actually, lahat po ng skilled worker ay day off po sana kapag Friday. Ngunit ako po ay pumapasok po ng Friday dahil po yung aking engineer ay shinip po niya yung aking day off, ginawa po niya ng Saturday. So ito pong Friday ay parang pumapatak na regular day ko pa rin. Sa mga oras po na ito, nandito pa rin po ako sa loob ng aking sasakyan. Yan, ito po yung ginagamit kong service araw-araw pagka pumapasok po ako. Yan, kapag Friday, ang ginagawa ko lang po ay monitor lang ako ng traffic signal. Dalawang traffic signal. Yun lang naman ang ginagawa ko kapag Friday. Napakasimple lang. Napakita ko po sa inyo yung traffic signal na monitor ko. So ayan po yung isang traffic signal na monitor ko at yung isa po ay nandoon sa kabila po na yun. So bakit nga ba monitor namin yung mga traffic signal na ito? Hindi po yung mismong mga ilaw yung aming monitor dyan. Ang monitor po namin dito sa traffic signal po na ito ay yung pag-switching po ng dalawang generator, kasi dalawang generator po yung nagsusupply po dyan. Sa dalawang generator po na yan, may gamit po yan ng ATS, yung automatic transmitter switch. Mamaya pupuntahan po natin yan. Kaya po minomonitor namin po itong traffic signal po na ito, itong dalawang traffic signal po na ito dito sa area na kung saan pinagtatrabahonan ko nga po. Dahil po sa generator po nga niyan na hindi po, minsan nagmamalfunction po yung switching po ng generator po na yan. So tara, puntahan po natin yung ATS at yung generator para makita nyo po yung ATS. Okay, tara, puntahan po natin. Ito po yung ATS nya. Yan, may nakasit dyan na oras. Yan, malapit na po mag-switching yung generator to. Ang umaandar po sa ngayon ay yung S1. Ito pong nasa taas na to. Parehas lang naman po yan, S1. Sa baba S1. So ibig sabihin po, ang gumagana ay generator 1. Dito naman po sa baba ay nakaload nga ay generator 1. So may natitira pa po tayong 3 minutes. Ang nag-aandar po ay itong generator 1. So ito. Yan. Pagkatapos po nitong generator 1, ang magi-start naman ay itong generator 2. So may ETS na, pero bakit nga ba kailangan pa naming i-monitor itong pag-switching nitong traffic signal po dito? Dahil nga po dyan sa dalawang generator po na yan, minsan ay hindi po i-start ng tuloy-tuloy. Kumbaga sa nag-start siya tapos namamatay. So pagka namatay na, magwa-warning na po dito sa ATS. Magwa-warning na yan na hindi po nag-switching yung generator. Kailangan i-reset po natin dito. Pipindutin po natin. Paano kung wala po tayo dito? So ibig sabihin, hindi po magkakaroon ng supply yung traffic signal na yan. Mawawalan ito ng control. Kailangan i-reset po natin pagka Kaya yun po yung reason kung bakit minomonitor po namin yung pag-switching po nitong dalawang generator na yan dito po sa ATS. Kaya yun po yung ginagawa namin araw-araw. Actually hindi lang po Friday talaga yung pag-monitor po nito, araw-araw po yan, umaga at gabi.
Ayan, pansinin po ninyo may natitira na lang ng 2 minutes. Magsi-switching na siya. Papakita ko po sa inyo yung switching nito. Hindi ko muna pipicturean kasi kailangan picturean po yung last minutes niya ay last seconds niya ng ano bago mag-switching Pero mapakita ko po sa inyo yung switching niya. Ito pong generator na ito ay bagong palit lang po yung isa na ito. Kung mapapansin po ninyo, mayroon po ditong ilinagay na na warning. Dati hindi gumagana to So ngayon inayos na to. Kaya tinanggal na yung warning na yun na plastic. Kaya gagana na yan. Tingnan po natin dito sa ETS sa monitor nya. 1 minute and 16 seconds. Yan. Malapit na pong mag-switching ito. Yan, 58. Pwede ko naman picturean siya pala. Ayun. So yan, magsi-switching na po yan. At kukuhanan natin ng video po yung generator na umaandar hanggang doon sa isang generator na mag-i-start pa lang. Pagdating po ng 20 seconds, pupunta po natin yung generator. Yan. Yan na po, yung malapit na 24. Yan, magsiswitching na po yan. Dito na po yung punta natin. Tingnan po ninyo kung alin yung mag-i-start. Yun. Yun, nag-start na po yung generator to. So ito pong generator 1 ay gumagana po yan. Ngayon, may last 1 seconds po yan na pag hintay dun sa generator na yun na kung continue ba yung start nya. So dito naman po natin itingnan. Yan. Andyan po yung last seconds nung generator 1 sa baba. Kapag continue na po yung start nitong generator to, yung generator to po na yan, magi-stop po ito si generator 1. Yan, magi-stop po yan at magko-continue po ito si generator to. Pansinin po ninyo. Pagkatapos po nung last seconds nya, titigil na po ito. At yung si generator to na po yung magko-continue. Kasi ito na po yung naka-unload na para sa araw. At ito naman po yung para sa gabi. Pansinin po ninyo hanggang sa mag-switch off itong generator 1. Yan. Nag-switch off na po ito si generator 1. Yan. I-close po natin ito para alam po natin na si generator 1 ay naka-close na po at tumigil na yung pag-andar nya. Yan, naka-automatic po ito Yan. Yung display nya. At yung gumagana na po sa ngayon ay si generator 2. Yan na po yung hanggang sa maghapon. At magsi-switching naman sa gabi, ito po si generator 1. So pansinin po natin dito, iset po natin ito itong sa ETS. Yan, naka 0-0 na po si generator 1. Ibig sabihin generator 2 na po yung magko-continue. So dito po natin yan pipindutin sa settings po na ito para ma-continue po natin yung oras na nakaset po para kay generator to. So yan, pindutin po natin ganyan. Yan. Yan na po yung oras na nakaset para kay generator to. Hanggang sa maghapon na po yan. 717 minutes. Yan na po yung nakaset sa kanyang oras. Right, maraming salamat po sa lahat po ng nanood po ng pag-monitor po nitong traffic signal, itong switching po ng generator. I hope na may naibahagi naman po ako sa inyo ng simpleng video about po sa pag-switching po ng supply para po dito sa
minomonitor namin na traffic signal. Yan po yung traffic signal ng Signal 1. Ito po yung una kong minomonitor. At yung para po dun sa isang traffic signal, nandun po yun sa bandang dulo na yon. Pwede po nating ikutan yon. Pero nakaswitch on na po yun kanina pa. Bali ito lang po yung binalikan ko. Dahil ito po yung nahuling mag-switch on. Bali hindi ko na po nabigyan. Pero pwede po naman po nating ikutan yun, isang traffic signal po na yun. Right, syempre nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nanonood po ng aking mga video. At sa lahat po ng mga sumusuporta at naka-subscribe at naka-follow sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. Alright, at puntahan po natin yung, bago po matapos ang video po na ito, ay puntahan po natin yung isang traffic signal po doon. Okay, tara, puntahan po natin. Tayo. Wala tayong camera holder. Seatbelt po tayo kasi kailangan mahuli tayo dyan pagka walang seatbelt. Yan, ikutan natin yung isang traffic signal doon. Wala naman dumadaan pa. Hintayin lang natin mag-green kasi baka mahuli tayo. Yan, naka-red pa yung yung ilaw doon oh. Pag nag-green na yan, saka na tayo mag-go. Naka-green pa eh. Ay, naka-red pa. Ano? Wala pong putol-putol to na video na to. Yan, naka-green na po yung traffic signal. Pwede na po na tayo mag-go. Punta po tayo dito sa kabila. Puntahan po natin yung isang traffic signal para mapakita ko lang po sa inyo. Wala po tayong cellphone holder, kaya hawak-hawak ko lang yung cellphone eh. Wala pang pambiling cellphone holder. Yan, nakapag-switch on na po yung signal po na yan. Diyan yung generator po na nagsusupply po sa traffic signal po na yan. Kaso ay binalikan ko lang po para maipakita ko nga po sa inyo na dalawa po yung minomonitor ko na traffic signal po dito. So ikutan lang po natin. Pwede naman po tayong umikot dyan eh. Nakaswitching na po yan, galing po sa generator 1. Ang umandar na din ngayon ay generator 2. So mamayang gabi, monitor ko din po yan. 4 na oras nga po yung pag-monitor ko sa umaga at 4 na oras din po sa gabi. Kasi minsan po sa gabi, nagmamalfunction din po yung switching yan. Kasi sa maghapon, babad yung isa. Minsan ay babad sa pag-andar ba yung isa. Yan, ito po yung isang traffic signal. Yan, na isa sa minomonitor ko. Pwede po nating ikutan to. Yan po yung mga ilaw niya oh. At yung generator po niya nandito po sa kabila. Yan po yung generator niya oh. Yan. Naka-switch on na po to kanina pa. Yan ba?
Ito po yung generator niya na nagsusupply po dito sa ATS. At ito naman po yung kanyang ATS. Yan. Kanina pa po naka-switching, no? Tingnan nyo po yung oras niya, oh. 688 na. Doon sa kabila 700. Kasi nauna po ito mag-switching. Ang switching po nito ay 820. Tapos doon yung pinanggalingan po natin na signal po doon 830 po yun. Kaya mas nauna po ito. Right, hanggang dito na lang po ang video po na ito. I hope na may naibahagi na naman po ako sa inyo ng simpleng video na about po sa trabaho ko kapag Friday, at about din po sa pag-switching po ng mga generator po na ito, at kung bakit po namin minomonitor ito. Right, maraming salamat, at syempre wag po natin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rico Tutorial Vlog, at pag-hit po ng notification bell para updated po kayo sa mga upcoming video ko pa po na i-upload. Maraming salamat and God bless po muli sa lahat.